Bicameral Conference Committee report ukol po yan sa pambansang pondo ay naratipikahan na ng Senado. Pero yung minorya ay hindi raw bumoto para sa naturang ratifikasyon ng bill. Alamin pa natin ang iba pang detalye hinggil dyan. May balita si Bombo JC Galvez. Niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee report ukol sa 6.352 trillion pesos 2025 national budget. Sa plenaryo ng Senado, tanging si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel lamang ang hindi bumoto sa pagratipika ng panukalang pondo para sa susunod na taon. We are objecting because the vote of this representation is a no vote, Mr. President. And I will just submit the explanation of my no vote in due time, Mr. President. With all due respect and thanks to the Good Finance Committee Chair, Senator Grace, and the Senate President, Senator Chiz, I would just like to manifest that I join the minority leader in the minority's vote of no to this bill, and I will submit my explanation of no vote in writing with emphasis on the effective defunding of PhilHealth in the bill. Salamat, Mr. Thank you, President. Senator Hontiveros. Bagong ratifikasyon, naging concern ni Hontiveros ang PhilHealth matapos na hindi ito bigyan ng subsidy mula sa gobyerno na makaapektuhan niya sa maraming Pilipino. Git ng Senadora, obligasyon ng pamahalaan na bayaran ng premiums ng indirect contributors. Dagdag nito, unfair, illegal at potentially unconstitutional ang zero subsidy sa PhilHealth. Nag-alala naman si Senator J.V. Ejercito na magkaroon ng legal issue ang pag-zero sa subsidiya ng PhilHealth sa panukalang pambansang pondo para sa 2025. Nakalaan na niya para sa indirect contributions ng persons with disabilities, senior citizens at indigents ang Universal Healthcare at Sin Taxes Law. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na meron siyang strong reservation tungkol sa pagtanggal ng budget para sa PhilHealth. I both universal healthcare and sin taxes law. Talaga naka-earmark yun for PhilHealth use para nga sa indirect contributors dun sa mga PWD, senior citizen, yung subsidy natin sa yung mga hindi kaya magbayad, no? Senior citizens, PWDs, and of course indigents. And meron naman silang 600 billion reserve fund, but yun nga lang, yung legality ang baka ma-question kasi nga nasa batas yan that it is already earmarked. I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. As chairman of the Committee on Health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Una nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na nagpasya ang mga senador at kongresista na hindi paglaanan ng subsidy ang PhilHealth dahil meron pa itong 600 billion pesos na reserve funds. Paliwanag ng Finance Chief na kailangan munang gamitin ang kanilang reserve funds na kung saan nakaimbak lamang at hindi nagagamit ng taong bayan. Gayunpaman, sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na walang perpektong budget kung saan kailangan niyang bigyan prioridad ng Kongreso ang paglalaan ng pondo para sa 2025 sa mga ahensyang nangangailangan. Hindi may kakailan na hindi naging madali ang prosesong pinagdaanan, hindi lamang ng mga miyembro ng BICAM pero lalo na at higit pa ng mga chairperson ng Kamara at ng Senado upang mapagtugma ang madalas ay malayong bersyon at magkakaibang bersyon ng pinasang panukalang budget sa parte ng Senado at sa parte ng Kongreso. Hindi ito perpektong dokumento. Walang budget na perpekto. Nag-a-apply dito ang isang simpleng prinsipyo na tinatawag ng zero-sum game. Sabihin, hindi natin madadagdagan yung gusto nating dagdagan kung wala tayong babawasan o ibabawas. Hindi tayo pwede maglagay kung wala tayong pagkukunan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!